Mababa ang lugar at hindi pa ayos ang daan. Kaya tuwing high tide, madalas lubog sa tubig baha ang lugar ni Cindy Santos at kanyang anak na si Cherish. Pero kahit mahirap ang kanilang sitwasyon, handa si Cindy na suungin gaano man kalalim ang baha, maibsan lamang ang sakit na nararamdaman ng kanyang anak na si Mary Cherish. Bunso sa dalawang anak ni Cindy si Cherish, at katulad ng karamihang kabataan, wala nang ibang hangad si Cherish kundi maranasan ang normal na pamumuhay ng isang 12 anyos. Ang araw-araw na pumasok sa eskwela, makisalamuha, at syempre ang maranasang graduate. Pero nag-iba ang ihip ng tadhana nang isang araw ay bigla na lamang sumakit ang balakang ni Cherish. Kasi po nung 2024, nung August, sumakit na po yung yung balakang niya. Akala namin UTI lang. Pina-check po namin lahat ng mga dugo, laboratory. Okay naman po ang sabi po ng doktor, acidic lang. Tapos mga badang 4 na araw, nagpapasa-pasa na po siya. Tapos yung gums niya, nagdudugo. Nag-decide na po kung pa-check up siya. Pakuhaan ulit ng dugo. Matapos ang kaliwat kanang check-up at lab test, natuklasan na mayroong acute lymphoblastic leukemia o cancer sa dugo si Cherish. At ang tanging paraan upang mapigilan ang pagkalat ng kanyang cancer cells ay chemotherapy. Nag-chemo po siya noong February 2024. Yun ang first chemo niya. 78.35% na po yung cancer cell sa kanya. Kaya po, chemo agad po. Yun po ang 11. Opo, high dose nga po. Napakataas po ng gamot na binigay sa kanya. Nagtatrabaho bilang mekaniko sa isang talyer ang asawa ni Cindy, habang siya naman ang nag-aalaga sa kanilang mga anak. Hindi inaasahan ni Cindy na magkakaroon ng malubhang sakit si Cherish, lalo na tila hindi niya ito iniinda. Siyempre po, bilang isang ina, hindi ko po pinapakita sa kanya na umiyak ako. Nagtatago po ako sa kanya na sa banyo. Kasi po, gusto ko, malakas ako. Sa kanya nga lang po nung nakikita niya nagdudugo na yung niya, "Ma, wala lang to." Sabi niya, "Wala lang to, ma." Hindi, sabi ko, papacheck up tayo. Si Cherish naman, bagamat nagpapakita ng lakas ng loob, ay hindi rin maiwasang malungkot dahil sa pangungulila sa kanyang mga kaibigan. Wala po, nalungkot lang po sila. Laging siyempre, cellphone. Just minsan, pupunta sila, binibisita. Binibisita naman. Sinasabi ko lang, may sipon ba kayo? May ubo. Pag ganun, bawal. Pagka may sipon ubo kasi mabilis siyang mahawa. Ano sabi ng mga kaibigan mo? May best friend ka ba sa kanila? Anong sinasabi nila sa'yo? Wala po, gano'n daw po. Namimiss na daw po nila yung dati namin ginagawa. Utas na school, pupunta sila sa kakain, paglalaro. Yan po lagi na badminton. Sa murang edad, naranasan na ni Cherish na unti-unting malagasan ng buhok. Dumami na rin ang kanyang mga peklat, dulot ng pagkalapnos ng kanyang balat dahil sa tapang ng gamot na ginagamit sa chemotherapy. Pilit itinatago ni Cindy ang kanyang mga pangamba, lalo na't hindi nila alam saan kukuha ng panggastos para sa pagpapagamot ng kanyang anak. Kami, asawa ko, kaming dalawa lang, ganyan, nagkikentuhan kami. Sabi niya, "Mami, ikaw lang sabi niya, huwag kang susuko. Sabi niya, ikaw lang mga anak mo. Yung kalusugan mo, huwag pabayaan." Kasi nga po, kung saan ko napupunta, kung hihingi ng tulong. Natuklasan ni Cindy ang serbisyo publiko sa isa pang leukemia patient na natulungan ng programa. Kaya naman naglakas loob siyang magtungo sa serbisyo publiko sa Abante Radyo upang personal na ilapit ang kaso ng kanyang anak. Kayo po, nakakapunta nga po kayo sa radyo, kasi kahit malayo. Hindi ko nga po. Okay, kung alam pupunta, naligaw pa kayo. Opo, sabi ko, nagdasal po muna ako bago ako umalis. Sabi ko, "Lord, gabayan mo ako." Sabi ko, hindi ko alam, sinabi mo nga lang po. Sabi ko lang yun.
Di, ang ginawa ko, yun nandun na nga po ako, nagtanong-tanong na po ako dun sa LRT to kung saan, di ko kasi makita eh. Oo. Eh, ibang tinuturo ng security guard. Hindi naman siya nabigo nang sagutin ng programa ang pagpapagamot ni Cherish para sa buong taon. Laking tuwa ni Cindy dahil hindi na niya problemahin ang pagpapagamot ng anak. Si Cherish naman, nabuhayan ng loob na maaabot pa niya ang kanyang mga pangarap lalo pat siya ay magtatapos na sa elementarya sa susunod na linggo. Flight attendant po. Flight attendant. Bakit gusto mo maging flight attendant? Yung lilibutin mo yung ano. Mahilig kasi ito mag-explore yung saan mo pupunta. Tuloy ang ikot ng buhay ng pamilya ni Cindy at nagpapasalamat siya na may mga programang tulad ng serbisyo publiko na patuloy na nagbibigay ng tulong medikal. At bilang dagdag na tulong, sila din ay nabigyan ng grocery supply. Mary, mensahe mo sa mama mo na nagawa ang lahat. Maraming salamat mama sa lahat kasi hindi mo ko pinabayaan. Nabagaan naman ang mga gamot paglalapit mo. Bunso, nandito lang si mama. Lagi kang naalagaan na. Magpagaling ka, magpalakas ka. Dito lang kami, ng papa mo. Mahal na mahal ka namin. Hindi ka pababayaan ni Lord. Magpapasalamat din po ako sa inyo, sa tulong po ninyo. Napakalaking bagay po yun. Nabigyan niyo po kami ng tulong po. Maraming salamat po. Walang gustong magkasakit at wala din itong pinipiling dapuan. Kaya naman kahanga-hanga ang tibay ng loob ng mag-inang Cindy at Cherish. Si Cherish na kayang indahin ang hirap ng gamutan dahil alam niyang bunga ito ng sakripisyo ng kanyang ina. At si Cindy na hindi alintana ang hirap na pinagdaraanan alang-alang sa kanyang pamilya. Mahal na mahal ka namin.